tinitingnan natin kung ano ba yung mga options natin, ano ba yung tools and approaches available para maging mas environmentally sustainable ang mining. Pero before that, we also have to understand yung history ng mining sa Philippines. Kailan ba talaga siya nag-start? So based sa existing literature, earliest is potentially even before the Spanish came. Pero yung mas organized mining na yung mga panning, ganyan, or bigger than panning actually, Spanish period na yon. And then lumaki lang, naging large scale na siya nung American period na dito sa Philippines. Tas yun, nagtuloy-tuloy na siya. Yung landmark law natin na Philippine Mining Act ay 1995 lang. So imagine several decades na walang safeguards and walang environmental safeguards itong mining. So you doon pa lang, yung period pa lang ng mining na yun, magkikreate na talaga siya ng issues. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa tatlong journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Our guest is a Science and Technology Fellow at the DOST Philippine Nuclear Research Institute. He earned his bachelor's degree in biology and master's degree in geology from the University of the Philippines, Diliman, and his PhD in atmospheric and environmental sciences from the University of Edinburgh in Scotland. His research focuses on hydrologic baseline studies, sediment flux analysis, water quality assessment, geohazard mapping, and river profiling. So without further ado, let's all welcome Dr. Justin Perry Domingo. Hello po. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for having me. Actually,
I used to be an S&T fellow at DOST PNRI. That's 2022. Pero after nun, lumipat ako sa University of Glasgow. There, I worked as a research program coordinator and a postdoctoral associate. And then ngayon, actually kakastart ko lang assistant professor sa Ateneo Environmental Science Department. Outdated pala yung nakuha ko sa sa website ng DOST. Hindi, okay lang. Pero actually, yung sa DOST naman, we've been working together kahit hindi na ako S&T fellow since sila yung isa sa mga project leaders dun sa research program na kino-ordinate ko. Ayun, bago pala tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. So ang topic natin today, I guess very controversial ito sa iba, as well as very interesting kasi pag-uusapan natin ay sustainable mining sa tropical and biodiverse country tulad ng Pilipinas. And actually, hindi ito ang unang episode natin tungkol sa mining. Meron pang nauna. So please check, for anyone interested, please check episode 26. So ang pinag-usapan namin doon ay chromium occurrence sa isang mining area sa Palawan. At ang guest natin doon ay si Dr. Ruth Delina. So batchmate ko siya nung college. Tapos siya ang aming batch valedictorian as well as nag-top 2 sa board exam nung batch namin. So yun, paki-check ang episode na yun. And fun fact lang, si Sir Justin ay husband ni Ma'am Pami Tolentino Yes. na na-feature natin nung episode 67. Ang pinag-usapan naman namin doon ay sustainable river management. So, please check yung previous episodes natin. So, ayun. Going back sa focus natin today. Sir, first question pala namin dito palagi. Kailan nyo po na-realize na gusto nyo magtrabaho sa science sector? Okay, so I would say na elementary pa lang ako, interested na ako sa science. Ang favorite ko talaga no na subject ay history. Philippine history. Pero siguro sunod doon, science. Kasi siguro mahilig ako sa facts, sa mga general information. So, as a subject, gusto ko siya. Tapos nung nag-high school ako, sa Philippine Science kasi, very science and technology oriented. So, lalo lang na-develop yung kagustuhan ko sa science as a subject. Pero in terms of work, hindi pa rin talaga ako sure until college. So, nung nag-college ako, undergraduate ko is biology. And that time, doon ko lang din na-realize na usually ang biology ay for medicine. So, yun, parang inisip ko kung mag-shift ba ako sa ibang discipline na gusto ko or hindi. And isa na naman sa mga gusto ko nun is earth sciences. So, either earth sciences, pwede ring marine sciences, or microbiology. Yun, yung mga interest ko dati. Pero yung nag-take na ako ng field ecology na subject at saka yung ano pa ba isang subject namin sa bio na basta field-based din siya. Doon ko na-realize na okay, ito yung gusto kong klase ng work. Gusto ko yung nasa field, pero at the same time, pwede ka rin mag-research sa lab. So yun, feeling ko doon na na-cement yung kagustuhan ko na mag-work sa science sector. So, kanina sir, nabanggit nyo na mahilig kayo sa biology, earth sciences, and marine sciences. So, nung college kayo, bakit biology yung pinili nyo na kurso? Good question. Kasi nung kailangan nga, 'di ba sa PSI, kailangan kami na science or technology or engineering, sorry. Yung favorite subject ko that time was bio. Tapos earth sciences din. Although yung earth sciences, hindi siya specifically subject before. It's under integrated sciences. So, yun yung main reason ko kung bakit. So, nag-bio talaga ako. Kasi yun yung gusto kong subject. Pero in terms of yung nung mga second year, third year college na, doon ako napapaisip, ano ba yung career na gusto ko? Gusto ko pa talaga mag-medicine. Kasi yun nga yung usual na path. Tapos na-realize ko, hindi ko yata gusto ang medicine. Gusto ko mag-research. So, yun. Doon ako namili ulit. Ano ba yung path na kukunin ko in terms of research? So, kumbaga sir, parang nainganyo lang kayo sa biology dahil mas madami yung exposure niya sa biology subject ng high school.
kumpara sa earth Siguro factor science? nga din 'yun. Tapos feeling ko factor din na siyempre 'pag maganda yung pagkakaturo, ta's na-e-enjoy mo yung subject, tapos siguro yun nga yung mismong gusto ko lang yung kagustuhan ko sa facts, sa general information, parang dun ko nakuha sa biology that time, ayun. So nung nandun ako sa biology feeling ko ano din, eh, na-saturate naman ako sa sa facts, ang daming kailangang alalahanin. And then sa medicine for sure ganun din. So sabi ko, "Okey, ito ba yung gusto kong path?" So yun, namili na ako kung ano yung pupuntahan ko and then na-decide ko na yun nga, earth sciences, ituloy ko yung research sa earth sciences na ang strand is environment. Sir, medyo pareho po kayo nung naging career track ni Ma'am Pami na from biology to earth science. Ano pong Yes. backstory nun? Parang sinundan mo ba yung hilig niya or talagang nagkataon lang na ano, pareho Hindi, kayo ng hilig? nagkataon ka actually one batch higher ako kay PAMI. Tapos nung na-decide kong mag-geo, siya naman that time, eh, magfo-4th year siya. Hindi alam na din niya hindi siya magme-med. Ayaw niya ng medicine. So iniisip niya na kung saan din siya pupunta and then, I think nakuwento rin ni Pami 'to, nung pumunta siya sa geo kausap niya yung supervisor ko that time. Nung time na pumunta siya, nasa Korea naman ako for an internship. So, environment studies din yung ginagawa ko sa Korea that time. Tapos pumunta siya dun kay Doc CP. Tapos ayun na, naging naging ano na rin siya, geology master student din. So pagbalik ko yun, pareho na kaming nagge-geology, earth sciences. Although hindi yung hardcore geology, more of dun kami sa water side and environment. Bale dun na po nagsimula yung love story niyo sa ano, graduate school or before Hindi, before pa before na? pa. Hindi, ano kami, same org kami, shout out sa UP Zoological Society. Ayun, malapit na mag-anniversary. Dun kami nag-meet undergrad, ayun. So, same batch kami same batch kami pumasok sa UPZS, pero one batch higher ako sa kanya. Kamusta sir yung ano, pag-shift from biology na undergrad tapos masters na geology, kamusta po yung naging experience nyo? Kasi 'di ba 'pag nag-graduate school ka, parang may expectation na may alam ka sa fundamentals nung Mm. ganong subject. So may mga kinuha pa ba kayong mga back subjects or some other Yes, actually part siya ng application process. So, in-interview kami ng executive committee ng NIGS, yung mga faculty, and then sila rin yung nag-recommend ng undergrad subjects na ite-take namin before kami mag-take ng majors. So, I think ang kasama dun is optical mineralogy, structural geology, tsaka, sedimentology. Ang experience dun, I think sobrang nakakapanibago kasi sanay kami sa living things, eh. Tapos ngayon nung masters kami nag-shift sa non-living things. Pero at the same time, yun nga, eh, kung naturally curious ka, may iba rin siyang nafo-fulfill. Very satisfying din na nalalaman mo rin yung gano'ng aspects ng mundo. So ayun, na-enjoy din namin. Ano po yung favorite subject niyo dun sa ano, sa mga back subjects na yun at Sa yung mga least back favorite niyo? subjects. Sedimentology kasi si Sir CP, si Doc CP din ang lecturer din. Yun yung sabi ko magaling nga talaga siya magturo. Na-enjoy ko rin yung subject. Tsaka siguro yun din yung pinaka-basic sa lahat nung pinakuha sa'min. Kasi yung structural talagang ano yan, hardcore, eh, hi Doc Au. Tapos optical mineralogy yan kay Ma'am Sana. Lahat naman yun na-enjoy namin. Pero iba't iba lang talaga. Siguro yung sedimentology lang, related siya sa gusto kong research. Yung natuloy kasi ako about sa mine tailing. So, ayun, dun yung naging research ko din. Kaya na-enjoy ko siya. Required din po kayo kumuha nung ano, nung field geology 'di ba or hindi na? Ay, yes. Sino ba yung mga batchmates? So, kumuha kami ng undergrad field geology. Doon kami sa Surigao area. Hindi ko alam kung narinig mo yung kwento dati, pero yun yung feeling ko mas marami kaming nilakad at tinrek kaysa sa actual geologic mapping kasi yung site sobrang remote. Yun, so napasabak talaga kami sa field conditions, which is very very rewarding experience para sa akin
kasi hindi ko actually nung pumunta lang kami sa NIGS saka lang namin na-experience talaga yung talagang field work, yung gano'ng conditions. Na-enjoy pero nakakapagod din talaga. Ay, sa audience pala na hindi familiar dun sa sinasabi naming field geology, basically yun yung undergrad subject na iwan kayo sa field na di ko alam anong almost 1 month yata yung yung iba eh. Tapos doon lang kayo sa field nagko-collect ng data. Tapos pagbalik nyo sa classroom, yun, i-analyze nyo yung data na yun for 1 year. Tapos susulatan nyo nung report. Parang yun na rin yung equivalent nung thesis. Oo, ayan. Tama, tama. So share ko lang din Paul nung sa field geology class namin, do'n ko lang din na-experience yung talagang flash flood. I would say na nagte-trek kami sa upstream area. So medyo ano 'yun, puro mga bedrock tapos, mababa pa yung tubig. Tapos napansin nung guide namin na lumalabo yung tubig. Ta's nag-panic siya, sin local guide 'to, "Tara po, tara po." So kami parang, sige po." Ta's after a few minutes talagang tumataas yung tubig ng sobrang bilis. So ayun, talagang hindi na namin tinuloy yung sampling at saka yung mapping that time. Bumalik na kami sa site. Ta's sakto pagkabalik namin sa site, yun na sobrang ano na, high flow conditions na. Brown na yung tubig. So yun, amazing lang din maka-experience ng gano'n pero siyempre safety first sa field. Kayo pala yun, yung batch na na flash flood. Yes. Oo, yung kasi ano yun, yung batch namin divided into 3 camps. So kami yung pinaka-upstream. I think yung batch na yung camp namin, hindi naman kami inabot ng flash flood, nakabalik kami sa camp. Yung 2 camps, yun yata yung may iba na naiwan pa sa nagfi-field pa nung tumaas yung tubig. So ayun, wala namang nangyari, okey naman lahat. So at least naging okey. Yung pag-pursue nyo po nung PhD po pala, paano Mhm, hmm. nag-open up din yung ganong opportunity? Ayun, yung sa PhD ko naman, siguro mga 2 years na akong tapos sa masters 'no. So nagwo-work na lang ako as research consultant under with Doc CP that time. Tsaka sa NIGS pa rin kami based. Um, and then naghahanap-hanap lang din ako ng PhD opportunities and then dumating yung DOST Newton nalaman ko yung DOST Newton scholarship. Actually ano pa siya, medyo accident pa kasi meron lang akong ka-basketball before na nakuha daw niya yung scholarship. So, sige interested din ako sa PhD scholarship ta's yun binanggit niya DOST Newton daw. So sinearch ko ta's yun nga magkakaroon pala sila ng panibagong call. So yun, nag-apply and then fortunately nakuha din. So yun na. Tapos yun din 'di ba yung PhD scholarship ni Ma'am Pami? Same Yes, yes. same kayo? Oo, oo. Ang galing nga Ayos. kasi ano talaga, dikit yung aming, career paths. So mas madali for us din magtulungan in case na kailangan naming gumawa ng research project or proposal or whatnot. Madali magtulungan. Tapos yung study nyo po na i-discuss natin ngayon, yun yung Mhm, product ng mhm. PhD work nyo or master's to? Itong di-discuss natin is a product, of the, postdoc slash, program coordinator role ko sa Glasgow. So after PhD na 'to, although may material dito na based din sa PhD ko. Ayun, so since nabigyan na tayo ng konting overview ni Sir Justin, siguro pag-usapan na natin yung naging study niya. So ang title nito ay Sustainable Mining in Tropical Biodiverse Landscapes, Environmental Challenges and Opportunities in Archipelagic Philippines. So sir, can you explain muna tungkol saan ba itong paper na to in one sentence? Okay. So this paper is actually a review article, na tinitingnan natin kung ano ba yung mga options natin, ano ba yung tools and approaches available para maging mas environmentally sustainable ang mining. Pero before that, we also have to understand yung history ng mining sa Philippines as well as yung science behind dun sa mga issues na surrounding the mining sector. So yun yung article na 'to. Siguro yung follow-up ko dun sir, yung yung Mhm. unang 2 words, yung term na sustainable mining.
And I Yes. guess, ayun, kanina nga nabanggit ko baka controversial to sa iba. Kasi yung iba i-argue din nila na yung mining hindi naman talaga siya sustainable from the start. So, Mhm. what are your thoughts po sa ganun? Yeah, it's a very good question, Paul. Actually, tinatanong ko rin sa sarili ko, meron ba talaga sustainable mining? By definition, oo, meron. Kaso siyempre puwede mong i-argue, ang resources mo ay, finite. So, limited din naman, meron ding hangganan. Pero, kung ako lang, I think puwede at merong sustainable mining yung mismong method mo o how to minimize yung impact mo sa environment while maximizing the impacts you create from mining. So, yun yung definition ko ng sustainable mining. And I guess siguro yung usaping sustainability na yun, hindi yung concept ng finite resources, sustainability, hindi lang siya nag-a-apply sa mining. Madami ring ibang resources like for example yung mga isda sa karagatan. Masasabi din naman natin yun na limited and all. So may mga sustainable fishing practices Tama, and so on and so on. Pati sa ibang resources. tama. So dito sir, yung research nyo na to, paano naman kayo napunta sa ganitong research area? Mhm. Okay, so, well, siguro ang mag-start ako sa undergrad thesis ko. Yung inaral ko dun, yung uptake ng metals ng water hyacinth. So, hindi siya related sa mining pero dun pa lang kasi interested na ako sa paano ba natin puwedeng mabawasan yung pollution sa environment. So, yun yung naging thesis ko. So, naging okey naman. Nung pumunta ako sa UP NIGS, ang thesis ko ay about sa mine tailings. So, instead of focusing on the plant, ang tiningnan ko naman is paano mo mai-improve yung material. So, yung mine tailings, yun yung waste product ng, isang klase ng mining. So, kung sabihin natin copper mining, gold mining. So, yung material mo dun parang buhangin. Mahirap tumubo ang plants. And then minsan may mga residual metals ka pa, may matitira kang mga metals pa dun sa tailings mo na mas nagpapahirap ng growth ng plants. So yung inaral ko dun, 'pag nagtanim ka ng plants, in the first place kailangan tumubo yung plants and then kailangan ma-improve niya din yung material. Sabi ni Doc CP that time, confident siyang magagawa ko yun kasi 'pag 'di ko nagawa hindi ako ga-graduate. Which is totoo naman. So sabi ko, okay, kailangan talaga tumubo siya. So yun, fortunately napatubuan naman yung mine tailings and then nakita nga namin yung positive impact nung plants na ginamit namin, dumagdag yung mga major nutrients. Nagkaroon na may nade-detect din kaming clay. So ibig sabihin sa physical characteristic nung tailings nag-improve din para maging mas mas conducive or mas, mag-improve yung growth ng plant. So yun, dun yung siguro naging entry point ko sa mining related research. And then yung sa PhD naman ang inaral ko is yung, transport and behavior ng sediments, and potential contaminants, mga metals din sa mining area sa Philippines. Yung backstory ba nito sir, may napuntahan kayo na specific mining site para kumbaga mag-spark ng ganitong idea Hmm. or aware lang kayo sa overall na mine tailings issue? Yung sa mine tailings issue, um hindi ako masyadong aware that time, Si Doc CP ang masasabi ko nag-inspire sa akin. Kasi sinabi ko sa kanya nung nagdi-discuss kami ng potential thesis topics, gusto ko po sir ng something na related pa sa phytoremediation. So ang sinabi niya, "What if" Phytoremediation, ano pong yes, meaning nun? yes. Ay, phytoremediation. So you try yun yung, using plants. So gumagamit ka ng plants para mag-uptake ng, contaminants and mabawasan mo yung pollution sa environment. So yun Okay. yung actually yun yung, yun yung topic ko nung, undergrad. So yung phytoremediation using water hyacinth. So this time sa masters dahil geology ang focus naman natin ay sa physical aspect. So yung changes dun sa tailings material yung finocus ko. Pero yung for the PhD topic, siguro ang masasabi kong first inspiration is related din doon sa field geology class na pinagkukuwentuhan natin kanina, yung sa Surigao. That time kasi very very hot topic yung,
siltation problem. So, ni-request nila si Dr. Carlo Arcilla na mag-interview. Siya yung aming head professor for that geology class. So, ang ginawa niya, dahil meron din siyang ginagawa, at alam niyang Envy Geo naman yung aking topic, ako yung pinakausap niya dun ako yung pinadala niya for the interview. So, si Ted Filon, ayun, tinatanong ako about sa siltation and everything. So, parang okay, baptism by fire din yun. At the same time, mas na-open din yung eyes ko na, okay, this is a big problem, or it's a big issue na I think kailangan din natin mas maintindihan paano ba natin pwedeng ma-monitor, and paano ba natin mai-improve yung ganitong situation sa mining areas. So yun, then after masters, na involved din ako sa similar studies about din sa siltation, other parts of the Philippines naman. So yun na talaga yung nag-cement ng desire ko na okay, kailangan maging tayo dito. Kailangan malaman talaga natin kung ano yung nangyayari at kung may way ba to prevent this problem. So yun yung naging topic ko sa PhD. Question po pala sir, kasi review paper to. Yung mga Mhm. review papers, believe din talaga ako dito kung paano siya nagagawa ng mga tao eh. Kasi, di ba, as a researcher, may ginagawa ka naman talaga ng mga RRL. Pero Mm. pag review paper, talagang mas intense yung RRL na gagawin mo. So, Mm. para po magawa itong review paper, can you share din po paano ba actually ginagawa yung mga review papers, like paano mo hinanap yung mga relevant studies, paano mo sila binasa, para yung efficient na pagbabasa para makuha mo yung relevant na Mhm. information, paano nyo siya pinagtatahi-tahi. Yun, Mhm. ang daming tanong. Hindi, So, okay lang. Actually, okay nga, kasi gusto ko rin i-share na itong review paper na 'to, um, ako yung lead author pero sobrang dami naming authors dito. So, I credit everyone na nag-contribute sa paper. Ang background story naman nito is yun nga, dahil ako ay program coordinator ng Sustainable Mineral Resources in the Philippines Research Program. Ito ay joint program ni DOST PSHERD at ni Natural Environment Research Council ng UK. So ang goal nila is to foster sustainable mining through using science-based approaches. So may dalawang projects na nag-grant. So ito si Pamana and si Prompt. Yun yung mga acronyms nila. Pwede nyo silang i-search. Actually, pwede ako mag-share ng material later sige for sir. for that. Pero basically, dalawang magkaibang research groups. Ang focus ng Pamana is understanding yung movement ng sediments and potential pollutants sa mining affected areas. Paano ba natin i-monitor? Meron ba tayong ways to predict the movement of this potential contaminants? And then si Prompt naman, ang focus niya is developing novel or parang new organic organic solvents. So parang environment friendly chemicals para hindi na mabawasan yung physical disturbance na nagagawa ng mining. So dalawang magkaibang disciplines, dalawang magkaibang projects under the same program. So ang naging connection naman nitong review paper is ang aim namin is gumawa ng context. Bakit ba tayo may Sustainable Mineral Resources in the Philippines Research Program? Ano ba yung problems ng mining sa Philippines? Ano yung history, ano yung legal framework, and then at the same time, ano ba yung mga tools and approaches na pwede nating gamitin, which is related dun sa dalawang projects na sinabi ko kanina. Yun. So sorry, nawala dun sa pagsagot ng paggawa ng research paper. Pero first is, of course, you consult with your co-authors yung outline ng research paper. So you have your main topic, and then kailangan nyo i-identify muna ano ba yung mga topics na gusto nating i-discuss and i-review. And then I would say next to that is mag-delegate ka na. Hindi mahirap talaga siya mag-isa eh. Lalo kung very very broad yung topic. So um
mas maganda kung merong expertise yung magko-cover nung isang area, isang topic. And then, yun na, just medyo hard work, hanapin mo talaga yung, recent developments dun sa topic na under nung review paper mo. And then make sure to cover the parang basics, pero at the same time yung mga developments. Yun, I would say yun yung naging approach namin dun sa review paper. Ay, ito pala sir, lagi ko tong tinatanong sa mga sa mga nagsusulat ng review paper or may malaking database ng literature. Mhm. Gumamit din po ba kayo ng mga AI para ipasummarize yung mga studies or isa-isa niyo talagang binabasa yung mga papers? Ako, well, yung sa akin hindi ko siya ginamitan ng AI kasi maraming material na ginamit ko is original from my PhD. And that time, 'di pa uso yung AI. Hindi naman sa matanda na ako, pero hindi pa masyadong uso yung AI that time. So yun talaga, um, ano yun, from reading, getting excerpts, with siyempre with acknowledgements and, references siyempre. Then yung sa review paper na yung other parts of the review paper, um, mga ano rin kasi expertise din nila yung kinontribute nila. So, feeling ko pati yung mga nag-contribute, feeling ko hindi naman pa, wala pang AI masyado nung time na ginawa nila yun. So, ano, hindi ko masasabing gumamit ng AI dun sa yung mga co-authors. Pero, again, yung paggamit naman ng AI wouldn't discourage it. Lalo kung makakatulong naman siya sa'yo tumulong nung, pag-flow ng ideas, and kung gusto mo lang ng quick summary. Pero kung magbabasa ka rin naman ng review ng journal articles, kung gusto mo ng summary, you can read the abstract, and then you can go to the conclusions. Yun yung usual approach ko talaga. So abstract muna, pagka relevant, okay, sige, i-browse natin yung objectives, tapos quick methodology, and then conclusions. Yun siguro yung, kung hindi ka gamit ng AI, yun yung mabilis na approach. Kung magre-review ka ng paper, makikita mo agad kung ano yung relevant sa gagawin mo or hindi. And I guess mas maganda na for anyone listening, yung mga students diyan, bago niyo siguro gamitin yung AI, i-train niyo muna yung sarili niyo na magbasa ng article kasi Totoo, very totoo. important siya na skill as a researcher. Kasi Yes, yes. magbi-build ka ng fundamental skills niya as a researcher, and then later on pag siguro mas nagma-mature ka na, pwede ka na gumamit ng mga ganyang hacks. Mm. Yun nga, kung gusto mo i-improve yung writing mo, then feel free to use, yun nga, yung mga tools such as ChatGPT or Copilot. Pero kung gusto mo talaga ma-develop, tama si Paul, kung gusto niyo ma-develop yung skills niyo na magsulat ng technical article or scientific paper, yun talaga, wag kang mag-depend sa tools. Tsaka ano din siya parang natitrain yung mind mo na mag-isip. Tama, I tama. think mas gagaling ka as a researcher pag pag ganun. Tama. Agree. Ayun, so dito pala sir, can you share ulit anong aspects ulit nung mining yung tiningnan nyo? Kanina may nabanggit kayo na policy. Mhm. So, can you share din po ano yung kumbaga parang nakita niyo dun sa policies? Yung starting year na tiningnan nyo up to dun sa latest na policy. Okay. Sige, yung before policy actually, tiningnan muna namin yung history of mining sa Philippines. Kailan ba talaga siya nag-start? So based sa existing literature, earliest is potentially even before the Spanish came. Pero yung mas organized mining na yung mga panning ganyan, or bigger than panning actually, Spanish period na yon. And then lumaki lang, naging large scale na siya nung American period na dito sa Philippines. Tas yun, nagtuloy-tuloy na siya. In terms of policy, given na nag-start yung mining or large scale mining siguro 1900s, yung landmark law natin na Philippine Mining Act ay 1995 lang.
So imagine several decades na walang safeguards and walang environmental safeguards itong mining. So dun pa lang, yung period pa lang ng mining na yun, magke-create na talaga siya ng issues. Kasi wala ka namang rules kung gusto nila itapon yung waste nila sa ilog, which is yun yung typical na practice dati, ganun lang. So ilang imagine ilang decades na gano'n. So, may potential talaga to create serious environmental problems. In fairness naman sa ating laws, yun nga, nagkaroon naman din tayo ng laws to not just for large scale mining, meron din sa small scale mining, and then other additional Republic Acts and yung mga administrative orders ng DNR to further enhance yung ating policies. Pero having that said, marami pa rin tayong puwedeng ma-improve sa ating environmental and mining laws. Yung term po pala na mining, kapag Mhm. sinabing mining, may specific tonnage ba dapat na parang kinukuha para masabing nagmimina ka? Or ano ba yun? And then, ano yung difference ng small scale and large scale mining? Actually, yun yung tonnage na yung quantity dun siya nagma-matter yung kung large scale ba siya or small scale. If I'm not mistaken, mga nasa less than 50,000 cubic meters yata yung kailangan na production kapag small scale. Tapos dapat hindi ka gumagamit ng mga heavy equipment. Ah. So doon pa lang medyo ano na, may mga gumagamit na ng loopholes. So Mm. magre-register sila as small scale pero yung operations nila pang large scale na tsaka yung production nila pang large scale na. Yun, yung may mga loopholes kasing gano'n. So yun yung tina-try nating i-address din sa yung gaps na sinabi ko kanina. Um, pero feeling ko malaking part din ng implementation and regulation. So yun, hindi na covered yun ng science talaga ano na siya, um, Oo, politics policy, ano. oo, policy na. And so, dito pala sir, ano yung results na nakita nyo? Kasi tinignan ko yung paper, may in-enumerate kayo na ano parang 5 challenges and opportunities. Mhm. Pwede po ba natin yun, parang isa-isahin natin? Sige, okay. Actually, disclaimer, kung tutuusin malawak talaga ang issue ng mining and environmental issues. Pero dito dun sa review paper namin, in-enumerate namin yung tingin naming 5 key, topics or yung issues nga. So first is yung yung understanding natin kung saan nanggagaling yung, contamination, yung pollution, potential pollution dun sa mga areas na may mining. So sa aspetong ito, makakatulong ang paggamit ng geomorphology, yung disiplina geomorphology or yung pag-aaral ng landforms. Paano ba natin, puwedeng mas maintindihan pa yung pagdaloy ng tubig at ng mga sediments at ng mga metals sa ating, kapaligiran gamit yung gamit yung understanding natin nung landscape or nung landforms. Yun yung siguro first, approach. Plus, state of the art na approaches katulad nga ng, parang environmental forensics. So gagamit ka ng mga elements at ite-trace mo kung saan nanggagaling yung pollutants mo sa baba. So for example, mag-sample ka ng sediments sa baba, yung may siltation problem ka sa baba, um, i i-measure mo yung geochemical fingerprint niya. So makita mo na, okay, sige, 50% coming from mining affected areas, 30% coming from, croplands, for example, ta's 20% coming from natural erosion. Yung mga tipong gano'ng information para mag-guide yung ating management. Yun yung So ibig first. sabihin yung tawag nito, yung issue ng mga siltation sa rivers, hindi lang siya dahil sa mining na issue. May contributions din yung mga other infrastructure activities and agricultural activities. Tama yun. Actually, in the first place, ang siltation or sedimentation, natural na proseso naman yan. Lalo kapagka malakas yung ulan, talagang mas mataas yung tendency na mag-erode yung lupa sa taas.
Pero siyempre alam naman din natin kapag may something na nagdi-disturb sa lupa sa taas, whether natural or related activities. So for example nga mining or agriculture, kahit agriculture, logging, yung mga gano'ng activities nakakaapekto rin talaga sila sa erosion and eventually sa siltation. So yun din, bukod sa pag-monitor ng mga activities na yun, kailangan din kung kaya nating, gumamit ng mga tools para mas mabilis nating ma-assess yung contribution ng mga iba't ibang activities na yun, then mas madadalian tayong gumawa ng remedy. Ayun. So yun yung first point Mm. ay yung pag-separate ng impacts ng mining from anthropogenic Yes. pressures. So, yung second po. Second point, so ngayon na meron tayong tools to separate yung impact ng mining from other uses. Ang gusto naman natin is to predict kung ano yung mangyayari in terms of like, kung dahil ba sa climate change, ano yung puwedeng mangyari dun sa potential pollutants mo sa catchment or sa watershed, paano ba sila magbe-behave. So yun naman, gagamitan mo naman ng numerical modeling. This is yung numerical modeling naman ginagamit na rin siya for flooding, for other purposes. Pero puwede mo rin siyang i-apply for, environmental management ng mining areas. So yun din, ang focus mo naman is yung sediment transport. Saan ba natin ma-e-expect, mag-deposit yung mga metals na 'to, saan ba puwedeng mag-erode, 'yun yung mga gano'ng tipong information puwede nating maaral 'yun gamit yung ating mga models. Ayun. So third point po, sir. Third point, okey. Ang isang malaking kakulangan din sa atin is, monitoring datasets, long-term monitoring datasets. Hindi lang siya actually sa mining, pero kahit anong aspeto ng environmental management, kailangan mo ng mahabang, amount ng data or maraming taon ng data para at least, very, very robust or very sound yung magiging approaches for environmental management. And, unfortunately, lalo sa mining areas, medyo spotty yung ating data dun. So 'pag sabi spotty, yun nga, hindi continuous, parang every quarter, which is hindi talaga siya enough para para makapaggawa tayo ng measures. Kasi kung for example mag-measure ka ng hindi umuulan or hindi masyadong maulan, sobrang iba yung conditions ng tubig mo kapag sobrang maulan. So yung gano'n, so kailangan talaga meron tayong, way to monitor these areas continuously. Ang issue lang din is usually ang mga mining areas very rugged ang terrain. Either yon or wala lang talaga tayong pera to deploy yung mga monitoring station. So, dito sa third approach, ang pino-propose namin is to roll out mga flexible or yung mga mas, cost-effective na monitoring tools. So dito, ang pino-propose namin is yung mga diffusive thin film gradient, or DGT. So, ito ay mga mga low cost filtering equipment na puwede mo siyang iwan dun kahit anong conditions, low flow or high flow, kaya niya matagalan and then 'pag kinuha mo yung filter mo after a while, kaya mo na ma-measure gaano karaming, contaminants yung dumaan within a given period of time. So 'pag makita mo na, okey, so ito sobrang concentrated ng pollutant mo or yung contaminant mo, then you can do some targeted approach na to lessen yung contamination. Very important din talaga yung continuous monitoring na yan sa sa lahat ng environmental studies kasi kung gagawan mo siya ng mga mathematical na analysis, hindi mo basta-basta magagawa kung may putol dun na putol na period. Totoo. So, kapag sinabi niyo pong continuous na monitoring, gaano ka-fine dapat yung kasi kanina sabi niyo hindi enough yung quarterly. So, gaano po ba dapat ka-pino yung temporal resolution nung dataset? Kung ako tatanungin kung kaya nga na sobrang pino na less than a day, parang
within a day marami kang measurements, then yun maganda. Pero siyempre hindi naman siya masyadong realistic. So, ang tingin ko basta magkaroon ka ng coverage for a wide range of hydrological conditions. For example, rainy season, siguro i-deploy mo siya ng at least 3 months, parang gano'n, continuous sa daily 3 months. Makita mo talaga yung changes within the rainy season. And then sa dry season, puwede ka rin gumawa ng same strategy para lang at least magkaroon ka ng idea, okey, 'pag habang nagbabago yung condition ng river mo, paano nagbabago yung behavior ng iyong sediments and contaminants. Ayun, so, pangilan na ba yun? Third, Third point yun 'no, 'di ba sir? oo. So, fourth Tama, point na tayo. oo. Okey, so yung fourth point naman, so ano tayo, lapit tayo sa mine site mismo. Yung isa sa mga main issues ng mining is yung mine tailings, yun nga, medyo related sa research ko kanina. And actually, yung mga structure that holds mine tailings, yung tinatawag na, tailings storage facilities. So, imagine sobrang laking storage dams, actually tailings dams yung tawag dati. Kasi para silang dam talaga, they hold this, tailings material na kapag nag-breach ay potentially catastrophic ang result. Kasi yun nga, parang million cubic meters usually or something. 'Pag nag-crack yung tailings dam na yun, babagsak lahat ng parang buhangin na potentially contaminated doon sa river system. So, potentially mamamatay yung ecosystem mo. So, yung fourth na namin, fourth approach is using remote sensing and geophysical tools to improve yung monitoring ng tailings dams. So meron ka naman mga equipment na pwedeng i-deploy. So install mo dun sa area, makita niya na okay, paano nagbabago yung tubig dun sa tailings dam mo. Meron ba tayong nakikitang anomaly or parang may mali ba? May potential ba na mag-cause 'to ng breach dito sa dam? Puwedeng either yung mga geophysical tools or remote sensing, 'yun. So 'yun, using state of the art tools basically to improve your monitoring para less chance of damage from mine tailings dams. Ayun, so fifth and last ano sir, fifth and last point. 'Yun. So fifth and last point is about exploring alternative ways to get metals from ores or other tailings material. So dito, ang pino-propose naman namin is puwede kang first gumamit ng plants to not just to phytoremediate. So hindi mo lang tinatanggal yung metals dun sa substrate, pero para ka rin nagma-mine ng metals. Ginagamit mo yung plants para mag-ipon ng metals kasi kaya nila yun. May mga plants na kaya, which is yung tinatawag na hyperaccumulators. May mga plants na kayang gumawa nun. Tapos yung second avenue is to develop yun nga, environment-friendly solvents or pangit siya tawaging chemicals pero well, essentially chemicals siya pero organic. Hindi siya harmful sa environment parang kahit humalo siya sa groundwater, dapat hindi siya magkaroon ng impact. Pero at the same time, kaya niya kumuha ng metals. So mababawasan niya yung contamination doon sa tailings, and at the same time potentially makapagdagdag ka pa ng income doon sa extraction mo using those environment friendly chemicals. So yung hyperaccumulators na yun, yung mga plants na yun, dun mo na kukunin yung metals? Ganun po Yes. ba? Yes, gano'n yung Interest idea. So, ano pa rin siya, medyo ano na siya, yung topic na 'to, nag-start na siya siguro 2 decades ago pa. Pero continuous pa rin yung studies kasi first kailangan mo hanapin yung mga tamang species na kayang mag-hyperaccumulate. At the same time, aaralin mo din yung viability or yung posible ba talaga siyang gawin ng large scale? Tapos economically okay ba yung magiging result? Yung mga gano'ng tipong studies, gano'n yung nagiging focus na ng phytomining.
Pero may nakakagawa na po ng like successful na extraction kahit sa isang plant lang, isang plant, dalawa or wala pa, Yes, parang yes. concept pa meron na. Oo, Interest. kaya actually kaya nila nakita na kaya parang nagpu-push ngayon na phytomining is kaya naman talaga mag-extract nung metal dun sa plants. Tapos gano'n din yung mga environment friendly solvents na sinasabi ko. Um, in laboratory scale, napatunayan nila na kaya talaga mag-extract ng metals. Pero yung bigger question is yun nga, sa actual field conditions ba, magwo-work 'tong ganito, magiging economically feasible ba siya? So yun, medyo matagal pang proseso yung para ma-establish. Pero at the same time, very promising itong mga fields na ito. Paano yun sir kung ano, may kumain nung plant na yun, anong mangyayari sa tao? Kasi madami Oo, siyang ano, oo. madami siyang metals. Actually, good question 'yan kasi yun din actually yung, laging question kapagka meron kang hyperaccumulator, paano siya kapag na-ingest ng hayop, for example? Or actually sige, 'wag na i-ingest, sabihin nating paano mo kunwari may namatay na plant, paano mo siya iha-handle? Kasi yung metals, kasi nakakapag-accumulate na nga siya ng metals. So, actually hindi ko alam kung paano sasagutin 'yun. Pero ang isa sa mga approaches na titingnan is incineration. Kung isa disposal lang nung plants, pero 'pag nakakain, ayun mahirap siyang, gawan ng paraan. So, kung kaya mong ma-enclose in the first place at 'wag siyang gamitin for, 'yun, for eating, 'wag na. Harangan mo na, gamitin mo lang siya for the purpose of, phytomining and phytoremediation. Kasi dati hindi ko alam kung tama yung pagkaalala ko, may nabasa ako somewhere na yung kangkong daw ay isang hyperaccumulator. So, for example, nakatanim siya dun sa isang lugar na ayun nga, may mine tailings. Tapos kinain mo siya, parang may risk na ma-poison ka din. So That's dapat true, wag that's mo true. wag mo na lang siya kainin. Actually parang na-encounter ko rin 'yan, pero kasi since yung kangkong nga 'di ba very watery yung tinutubuan niya. So yun nga, yung potential niya, yung capacity niya to absorb metals and other, contaminants medyo mataas talaga. So kapag kumain ka ng kangkong na galing sa medyo polluted na area, baka ma-transfer sa'yo yung contaminant. So hindi siya recommended. So ayun, siguro summarize ko lang yung limang Hmm. points na ano, sinabi ni Sir Justin. So una, kailangan ma-separate yung impacts ng mining dun sa mga anthropogenic pressures. Pangalawa, i-quantify and predict yung environmental impacts using mga modeling approach. Pangatlo, continuous na monitoring sa mga rivers. So para sa mga water quality assessments. Pang-apat, safety ng mga tailings dam, and panglima, resource assessment and metal recovery in ores and tailings. And ayun nga, yung pinag-usapan namin ng mga hyperaccumulators or yung mga plants. So, ayun, I guess madami na kaming na-discuss ni Sir Justin. So, for anyone interested, check nyo na lang yung link sa description kung gusto nyo siyang basahin. And ngayon siguro sir, pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes. So dito po, nasabi nyo na yung study na to ay nung naging program coordinator na kayo dun sa UK. So ano po yung funding na kinailangan to do this? Magkano and saan siya ginagasto? Okay. So, yung funding, dalawa actually yung source. Sa Philippine side, funded siya ng DOST PSHERD. And then, yung UK side is funded by the Natural Environment Research Council. So, yun yung parang counterpart ng PSHERD sa UK. So, iba yung funding ng UK sa Philippines. Mas malaki yung actually sa UK side. Pero that's, of course, to cover din yung mga travel nila sa Philippines and everything. Tapos yung kagandahan din naman, as much as possible, lalo kung maganda yung relationship ng Philippine and UK team, kung may mga expenses, for example, fieldwork expenses na kayang ipasagot sa UK team, and then they can shoulder it. Kasi yung nakita ko din in terms of yung funding, mas flexible talaga yung sa UK. Hindi
hindi nila kailangan ng mga justification or something. Basta kung ano yung kailangan na research, yun yung gagamitin. Puwede mong gamitin for any kind of purpose. So parang, by flexible you mean sir parang hindi na siya continuously ipapa-realign kung may problema Wala, dun sa oo. budgeting? Walang realignment. Actually hindi, meron namang budget pero hindi yung line item budget na kailangan mag-submit ng quarterly report. Actually, walang gano'n. So, kung ano yung kailangan na research, very flexible to choose. For example, may nalaman ka na, okay, kailangan natin dagdagan ng analysis for this samples. Then, as long as may budget pa, and then and okay sa project leader, and then puwede. Yun nga, very flexible. So it makes research easier for everyone. Actually, yan din yung experience ko dito sa Japan, sir. At mas maganda nga siya kasi for example, ako ngayon nagpo-postdoc. Parang may Mm. may funding ako for 2 years. Tapos, sasabihin lang sa'yo na, ay eto pwede mo siyang gamitin sa 4 na categories. Tapos isa-submit mo lang, magsa-submit ka lang ng breakdown kung saan mo siya gagamitin pero hindi siya strict na gano'n. So bahala ka pa rin saan mapupunta basta as long as dun ginamit mo siya dun sa 4 na categories na yun, mas Tama, madali. tama. So 'di ba pag gano'n yung system, pag flexible, mas madali rin for the researchers. Kasi dapat yung pinaka-pinoproblema mo dito yung research mo, paano mo siya gagawin. So, ang hirap din for researchers is iisipin mo pa yung mga administrative stuff. Well, kasama talaga siya pero kung kayang mabawasan then mas maganda yung result din sa science. So with that sir, so yun isang magandang ano yan, magandang experience in doing the study. Ano po yung mga bad experiences naman na naranasan niyo in doing the study? Okay, bad experience, siguro since malaki yung consortium, minsan talaga hindi maiwasan na magkaroon ng miscommunication or merong mga clashing of ideas or clash ng work ethics, yun hindi talaga maiwasan. So nasa researchers na din kung paano iha-handle actually. As much as possible, you do your role or you contribute what you can. Kung merong hindi nagko-cooperate or 'pag may problem, yun, kailangan kausapin mo rin yung project leader. Um, Ayun. So ano na siya, matter of personal relationships na din kung isipin. Siguro in terms of research, ang isang potential problem or potential issue na masasabi ko is yung gatekeeping ng data. Lalo kung international collaboration, minsan may hindi maiwasan, na merong individual or individuals sa parang, okay, gusto namin kami mauna mag-publish. Pero dapat dapat collaboration, 'di ba? So dapat medyo open open kayo dun sa research group. Pero siguro difference lang din ng culture or difference ng values. May mga individuals na minsan may tendency rin mag-gatekeep ng data. So, yun, 'pag gano'n, as much as possible, be transparent sa una pa lang kung ano yung expectations para maiwasan yung gano'ng problem. So dito sir, 'di ba, typically yung mga review papers, every review paper may bagong insight dapat na binibigay para ma-accept siya for publication. So Mhm. dito sir sa inyo, at what point did you realize na pwede niyo na siyang i-submit for publication? Okay. Another good question. Siguro ito kasing review paper na 'to, ang isa sa mga novel, contributions niya is it examines yung tools, pero andun yung underpinning science behind it. So for example, may environmental issue ka, ano yung science behind or yun nga, kung ano yung underpinning, science na puwedeng and then you support it with the tools. So parang may gano'ng relationship tapos ang context pa niya ay tropical, biodiverse areas. So yun, another medyo novel din yun, focus. Kasi sa totoo lang, karamihan ng maraming mga mineral resources ay concentrated din sa mga biodiverse areas. So for example, yun nga, dito Philippines yung highlight natin pero Indonesia for example, very much like the Philippines, very blessed in terms of biodiversity. And in metals actually sila number 1 sila sa nickel pero
they have the same problem na kapag na-expand mo yung mining mo, mas nagkakaroon din ng risk for your environment. So paano ba natin pwedeng ma-prevent or at least ma-minimize yung issues? So yun yung tinatry naming i-push or i-address or i-help address. Ayun, and moving forward, sir, what are your plans pala moving forward with this research? Plans. Actually, yung research program, kahit tapos na yung funding niya, yung both research projects, both project teams, continuously working on the research articles. So, ang hope namin is magkaroon ulit ng funding opportunity para matuloy pa yung research na ginawa. Kasi 3 years lang to actually, yung project. And maganda din na start niya, pero still, it's a start. Hindi pa natatapos dito. Again, malawak na issue yung mining, more so yung sustainable mining. Kung gusto mo ma-achieve yung sustainable mining, talagang lalaan ka ng time dito, not just sa research pero pati yung sa social aspect. So yun yung yung mga outputs dine-develop pa rin. So watch out. Meron niya mga lalabas na articles galing sa consortium. And hopefully yun nga magkaroon pa kami ng funding to push through with this. Ayun, so sa audience natin dyan, abangan nyo ang mga future publications nina Sir Justin at yung group niya. So ayun, one hour na rin po pala tayo. So ano po ang advice nyo sa mga aspiring researchers? Advice ko sa aspiring researchers would be just keep moving forward. Siguro more than your intelligence or yung parang intellectual capacity ng tao, ang mas nagmamatter sa research for me is yung perseverance and willpower talaga. Minsan kasi kuwari maka-encounter ka ng problem sa research mo, mag-fail yung experiment or hindi mo makita yung results na ina-expect mo, madali kang ma-discourage. Pero yun naman dun talaga yung point na okay, kapag tumigil ka, wala na. So ano ka lang, push mo lang 'yan at magbubunga din ng iyong efforts. Siguro another advice would be work smartly. Yun lang. So kung I mean, try mong i-maximize yung energy mo dun sa mga bagay na magiging maximum din yung output siguro, parang gano'n. Yun, siguro yung aking advice for aspiring researchers. Ayun, and before we let you go, sir, do you have anything to promote? Siguro dun bukod dito sa review paper na diniscuss natin today, meron ding isa pang paper kaming lumabas about naman siya medyo sa policy ng mining sa Philippines. So doon nagpo-propose kami ng isang catchment-based approach in managing mining areas. And then yung kung paano ba natin potentially mas-strengthen yung small scale mining sector sa Philippines. Kasi for us, isang malaking susi rin siya para ma-push ang sustainable mining. Paano natin ma-integrate formally ang small scale sector at paano mag-a-abide sa rules and regulations. So yun, pwede ko rin i-share yung link to that. Sige, sir. So ayun, so for anyone interested dun sa sa works na binanggit ni sir, check nyo na lang yung links palagi sa sa description. So ayun, I guess hanggang dito na lang muna tayo. I hope nakapagbigay kami ng bagong insights sa inyo tungkol sa isang controversial na topic na mining. And ayun, maraming salamat Sir Justin sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Again, thank you Paul for having me, and yun, if ever anyone is interested to learn more, feel free to contact me. Yun. Makita niyo yung aking contact details doon sa papers, and yun, madali naman ako mahanap. Ayun, and sa lahat ng mga nakinig at nanood, maraming salamat. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.